Hello at magandang araw po ulit sa inyong lahat. Welcome po ulit sa ating Paano videos. Sa araw pong ito, ang atin pong katanungan ay kung paano po mag-book ng flight sa pamamagitan po ng Cebu Pacific. So, buksan nyo lang po ang inyong browser. Sa video pong ito, ang gagamitin natin ulit ay Google Chrome. At itype nyo lang po dyan ang cebupacificair.com. Click nyo po yung enter at dadalhin po kayo sa Cebu Pacific na website. At makikita nyo po dito, nakalagay po dyan is where would you like to go. Nasa inyo po kung mag-round trip po kayo or one way or multi-city po ang inyong gagamitin. Para po sa video pong ito ay click natin yung round trip. At lagay po natin, nakalagay po dyan, select city kung saan po kayo manggagaling, kung Manila ba or Clark or Cebu or ilagay nyo lang po dyan kung saan kayo manggagaling. Ilagay po natin ang Manila at kung pupunta naman po kayo ng Boracay, dito po yan. Yan, Boracay, Katiklan. So, departure, kung kailan po kayo aalis, April 19. Return nyo po ay gawin nating 5 days. Yan, Monday. So, ilan po kayo? Kung adult kayo lahat, lagay nyo lang po dyan kung ilan yung mga adult. Kung may bata naman, usually ang bata na sinasabi nila is 2 to 11 years old or 2 to 12 years old. Infant usually po walang bayad. Okay, find flights. So, yan po. At hihingin po niya yung ating, pipili po tayo sa mga departing flights po na nandyan. So, April 19, tingnan nyo po yung pinakamura kung wala naman, kung ano po yung nais po ninyong time na umalis. So, piliin po natin yung 12:45. Okay, pwede na po yan para hindi masyadong maaga. Tas ang pagbalik po ninyo ay medyo ihapon natin para mag-enjoy naman tayo. Okay, yan. Manila, Boracay, Boracay, Katiklan. So, meron na po tayo. I-click nyo lang yung continue. Bago po pala yun, makikita nyo dito sa right side. Nakalagay po dyan is departure. Nakalagay Manila to Boracay. Yung flight number ng eroplano. Yung departure date and time. Yung arrival date and time nyo. Yung inyong return to Manila. Yung Boracay to Manila po ninyo, flight number, departure date and time, and yung arrival date and time nyo po. At nandyan na din po yung flight booking total. So, ang total po natin sa pesos is 40,247.88 pesos. So, click nyo lang po yung continue. Hindi po tayo GetGo member at wala din tayong save details. So, mag-continue lang po kayo as guest. So, nakalagay dyan, adult 1, yung information ng ating yung information po ng mga aalis. So, ilagay lang natin. Month po ng birthday. Kasi, ito po ay kinakailangan po para sa pag-check po nila. GetGo number, wala nga po tayo niyan. No, so continue. So, adult 2, lagay nyo lang po ang inyong pangalan ulit. And yung child. Nationality. So, pag na-fill out nyo na po lahat niyan, ay i-click nyo lang po yung continue ulit. Add-ons sa inyong trip. Nasa inyo po kung gusto ninyo ng prepaid na baggage
ng meals or travel sure. So, tingnan natin. Wala tayong baggage, wala din tayong meals. So, pero nasa inyo po kung gusto nyo yung lagyan, i-click nyo lang yung meal na gusto nyo para po, yan po ang isa-serve nila sa inyo pag kayo nasa aeroplano na. Travel sure. So, wag na rin natin to. Cab seat selector. Usually, ito ay may bayad. Pero, nasa inyo po yan kung gusto nyo ring magbayad pa ng inyong mga seat. Kung gusto nyo pumili ng seat nyo, magbabayad lang po kayo. Pero kung hindi naman, tanggalin nyo na lang yan. Para wala na kayong extra payments. Tapos, save, ito namang equipment. Kung may dala po kayong mga golf equipment, kung wala naman, wag nyo na pong i-click yan. Wag nyo nang lagyan. Transfer, usually 1 hour lang naman po to, so wala naman tong transfer. Okay, so i-click lang po natin ang continue pag natapos na kayo dyan. Yes, kasi hindi naman ako nag-select ng seat. So, eto na po. Eto na ang ating booking summary. Nakalagay na dyan yung ating mga details, yung lahat po ng mga sasakay ng eroplano. So, Juan de la Cruz, Mayo Denise, and Janine Guevara. So, pagkatapos po, nandito na rin yung ating flight details, kung kailan tayo aalis, kung kailan tayo mag-arrive, or anong oras tayo makakarating sa ating patutunguhan, at kung anong oras tayo aalis from, mula po sa Boracay pa Manila. At nandyan na rin po yung ating mga flight booking total. So, nakalagay dyan, click nyo lang po. Pag nabasa nyo na lahat yun at okay na kayo, sigurado na kayo dun sa mga informations na nilagay ninyo, i-click nyo lang po yung confirm and continue. Oh, I have read pala. I-click nyo yun. I have reviewed my booking summary. Tapos confirm and continue. At dadalhin po kayo ng website dito. Pay for your flight. Let us know how we may reach you. Kung paano po kayo magbabayad, ilagay nyo lang po dito yung, kagaya po nito, yung first passenger ang nilagay po nila. Kung okay po kayo dyan na si Juan de la Cruz or yung first passenger nyo ang inyong, ang ilalagay yung information para sa contact po nila, ay wag nyo na pong tanggalin yan. Pero kung iba naman ay palitan nyo lang po yung pangalan, yung contact number, nasa inyo na po yun. At saka po, nakalagay din dyan kung paano kayo magbabayad. So, meron pong credit card or debit card, pwede ring PayPal or payment centers. Meron po dito yung mga 24 hours na from time na nag-book po tayo. Kagaya ngayon, kung nag-book po tayo ng 11 o'clock ng tanghali, so, meron po tayo ng hanggang bukas ng 11 or 10:30, 11 o'clock para makapagbayad po tayo sa mga payment centers. Ang mga payment centers po natin ay 7-Eleven, Bayad Center, Cebuana, EasyPay, meron ding LBC, Robinsons, SM, ito ay sa UAE. Ang sa Philippines lang po ang kukunin natin. Kung wala po tayong debit or credit card. Kung meron naman po tayong credit card or debit card, pwede na pong i-click nyo ito at ilagay nyo lang po yung mga information po ninyo sa inyong debit card at click yung continue. So, pagka-click nyo po ng continue ay ibibigyan na po kayo ng confirmation kaagad ng inyong booking. Nandyan na po yung inyong confirmation number na ilalagay po ibibigay po sa inyo. So, ibig sabihin ay confirm na po kayo nakasama doon sa flight po na yon. Kung wala naman kayong credit card, PayPal, pwede rin po yan. So, ganun din po. Pagkabayad nyo sa PayPal online, ibibigay na po niya kaagad ang inyong booking number. Pag sa mga payment centers po kasi, pagkabayad nyo, ay sasendan ulit kayo ng panibagong email. So, doon po sasabihin nila na hindi na on hold ang inyong flight. Kapag nabayaran nyo na,
bibigyan na nila kayo ng confirmation number or booking number. Ito po ay pwede rin kayo magbayad dito. So, i-click nyo din ang continue pagkatapos at bibigyan na rin kayo ng booking number. So, pakisiguraduhin nyo lang po na ang lahat po ng mga information na inyong inilagay dun sa inyong dun sa mga magta-travel ay kagaya po ng information na meron kayo sa inyong mga IDs. Dahil kukunin po ito pagdating ninyo sa airport, titingnan po nila yung inyong mga IDs at titingnan nila yung mga pangalan na nandun sa booking sa inyong pong flight. So, ganun lang po at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay po sa ating paano videos. Pakiclick nyo lang po ang button po na ito para po para po dalhin kayo sa ating paanovideos.com na website. Mag-subscribe lamang po kayo para makita niyo po lahat po ng mga iba po nating mga videos. Maraming salamat po. Bye!